Magandang gabi mga ka-dreamers. Nakasanayan na po nating managinip ng gising sa mga ganitong disoras ng gabi. Pero tulad ng ibang mga bagay, may dahilan po kung bakit tayo nagkakaganito. Simula po nung isilang si Bonso noong July 29, 2023 ay 10 PM onwards na ang ating pagtulog. Kadalasan dito sa amin sa probinsya ay 8 PM, halos tulog na ang lahat. Siguro dahil na rin sa trabaho kasi maghapon po kami sa bukid mga ka-dreamers. Pero nung isinilang si Bonso mga ka-dreamers, pinakamaaga na yung 10 PM. And many times, umabot po ng 12 o'clock talaga. Siguro nga, ganyan talaga ang buhay may pamilya mga ka-dreamers. Kaya po sa mga singles na nagpaplanong magkaroon ng pamilya, magtayo ng pamilya mga ka-dreamers, ang may papayo ko sa inyo ay ihanda ninyo ng mabuti ang inyong mga sarili. Because based on experience, mabigat pala talaga ang responsibilidad natin mga ka-dreamers. Responsibilidad mo sa asawa mo, responsibilidad mo sa iyong mga anak, responsibilidad mo sa iyong sarili. Tapos napapaligiran ka pa mga dreamers ng mga taong naghahanap ng inspiration pagkat katulad mo sila na nag-i-struggle sa kanilang mga pamilya. And sometimes in life, it is really your calling to become a model. A model to demonstrate Christian family relations. Pwede naman nating sabihing mind your own business. Anong pakialam ko sa inyo? Kanya-kanyang business to. Pero hindi mga ka-dreamers, seryoso po ito. Napaka-desperado po ng mga panahong ito mga ka-dreamers. And human family relations is degrading into lower forms of social behavior. And family being the basic unit of the society is being attacked. But I want you to discuss this in your churches in the context of Christian family relations. Meron po kasing mga pagkakataon mga dreamers na talagang sadyang mahirap i-manage ang mga family struggles and challenges na dumarating sa buhay may pamilya. Kaya kung hindi mo kakayanin, mauwi sa hiwalayan talaga at broken family relations. So the question maybe is, may mga mag-asawa nga ba talagang naghiwalay? May mga broken families na ba? Siyempre, meron. At dumarami pa sila mga ka-dreamers. Maraming pangarap ang nasisira at ang ilan na nga ay tuluyang naglaho. Why? Because everything is permissible. Pero gaya nga ng sabi ni Pablo, but not everything is beneficial. When I was high school, masarap ang bawal, pero ngayon, everything is becoming permissible. So how should we handle our homes para manatiling intact at puno ng pagmamahal ang bawat membro ng pamilya? There are moments na hindi ka susuportahan ng mga tao, pero iba yung meron kang pamilyang masasandalan. Kaya napakahirap talagang mag-isa sa mundo mga ka-dreamers, mahirap maging homeless. Ang good news, we are not boneless. Mga ka-dreamers, please, if we think we are not ready to have a child, huwag kang magpabuntis. Didiretsuhin ko na po kayo mga ka-dreamers. Kasi yung isisilid mo sa isang garbage bag tapos iiwan mo sa basurahan na parang wala lang. Napakasakit po para sa isang ina na gawin yun sa kanyang sariling anak. One of the reasons why ayaw ng iba na magkaroon ng maraming anak is because time-consuming talaga ang pagpapalaki ng mga bata mga dreamers. It requires a lot of attentions and focus. Ang oras mo na ilalaan mo sana sa pagninegosyo ka dreamer ay kinakailangan mong ialay sa mga bata. Buti na ngayon may online, may work from home, pero mas prone sa scam. One of the advantage of a physical store is at personal na mahahawakan ng mga customers ang mga products at personal na iaabot nila sa iyo ang mga bayad. Paminsan-minsan may mga shoplifters, pero di gaya ng online scam na talamak at madalas. Ay si Bonso mga ka-dreamers, wala talaga akong natatapos hanggat di natutulog. Paano naman kasi lumingon ka na ng konti na untog sa pader, nahulog sa bangin? Nadapa o kaya naman ay kumain ng bato. Pag hinahawakan ko tong cellphone, inaagaw niya. Talagang walang magawa.
So ngayon, tulog na siya. Eh di at least nakapag-vlog ako kahit papano. Pero maikli lang kasi antok na rin ako mga ka-dreamers. So gaya nga ng pinag-usapan natin dito mga ka-dreamers, ang ating mga pamilya hindi makakasangkapan o mga laruan lamang. Na kapag nagsawa ka, pwede mo nang palitan o kaya naman ipamigay o kaya naman itapon. Ang ating asawa, ang ating mga anak ay biyaya sa atin ng may kapal. Hindi tinadhana mga kaibigan, biyaya. Kaya nung malungkot na malungkot si Adan sa Garden of Eden, hindi tinadhana si Eva mga ka-dreamers. Bagkus ay ipinagkatiwala siya ng Diyos kay Adan. Bone of his bones and flesh of his flesh. Kaya sana, sa tulong po ng ating Panginoong Hesus Kristo, ay aking dalangin na magiging maayos ang lagay ng ating mga pamilya mga ka-dreamers. Thank you so much and God bless.